Hey stars! This is your Queen of the Lights, Ezra Vaganza. And your Queen of the Night, Disco Fever. Your weather girls for today's episode. And the weather is hot, bitch. She's also cold. Kasi nga opposites. Hot and cold. Your dynamic drag boyfriends, opposites. Attract. Okay na yan. Ang sakit ng ano ko, ng upper lip ko kasi nakagat ko siya. Yeah. Sumisingaw ako ngayon. Ang hirap magsalita. Huwag ka na magsalita. Mute challenge to for you. Sige. So we're back and yun. Kamusta? Yun na Thank yun. you. Thank you so much for Takate. watching. So ang topic natin ay relationship. Yay! Oo. Particularly romantic. Bilang tayo ay nasa isang romantic relationship. Yee! Parang ang daming nagugulat actually na parang Paano yung golat? Ganon. Ganon! Iba-iba ang gulat ng totoo mga yun tao. Oo. Hindi, maraming nagugulat na parang pwede pala yun, dalawang drag queen mag-jowa, ganyan. Oo, actually. Like, I remember yung isa nating post, parang may mga ganun na, pwede pala yan. Sa TikTok ba yan? I forgot kung sa TikTok. Parang sa TikTok yan. Tapos, parang minsan din sa parang, kahit in person, ganyan, parang, talaga mag-jowa, ganyan. Parang, siguro kasi masyadong, kailangan merong isang lalaki kasi na figure, isang babaeng figure. Parang ganun yung relationship na nakikita lagi sa media. Yun yung nakasanayan, yes. So parang pag nakakita ka ng, well, for example, sa dalawang lalaki, o kaya dalawang babae, parang ang hirap tanggapin. So, paano pa kaya pag dalawang female figures, exaggerated ang lahat. Like, heightened femininity. So, parang, I get it. Wow, I get it. You get it. Habang napaano ako sa dila ko. Parang, yeah, I get it. I understand kung saan nanggagaling yung mga tao na parang, pwede pala yun. So, minsan, na-enjoy ko na rin yung yung pag nagagulat yung mga tao, parang, yeah. Wow, shock factor. Oo, na parang, wala, siguro nasanay na lang din. Oo. And I understand nga na may ganung pinanggagalingan na it's something very unusual. But we are proof na it exists. Yes. Tsaka ang refreshing din siguro para sa kanila na, di ba, yung ingrained especially sa gay dating culture, mask for mask. Pasa halata. Ganon. Hello, halata. Halata. Halatang nakawig. Halatang maganda. Yung iba kasi hindi halata eh. Oo, yun tawa. Siguro, hindi sana yung mga tao makakita ng dalawang malambot, quote-unquote, na magkasama. And siguro kasi for drag queens with like big personalities, big personality. Wow, jazz hands, personality. Kasi ginagaya kita. Excuse me. Oh my God. Mocking my community. Hindi. Like, big fashion, big, makeup. Fashion? Extravagant. Diba? Yes, fashion, bitch. Look it up. Miss Winter Wonderland. Okay. Excuse me. Santa's coming for you, bitch. Ho, ho, ho. Let's go, go, go. Okay, Miss Bootleg Gaga. At least Gaga, di ba? The bootleg Gaga is better than all other basic bitches combined. Okay, ikaw ba? Did you ever expect na magkakajowa kang drag queen? Ako hindi. Hindi ko na-expect. Kasi parang... Kasi hindi naman ako drag queen dati. Hindi rin ako drag queen dati. Hindi, kumbaga parang... Tama ka, yung sabi mo kanina na parang... Of course. Sa gay dating world... minsan may mamali ka rin. Madalas. Sa gay dating world, parang
kailangan you have to look a certain way. You have to be masked para parang okay lang maging bading because you're masked. 'Di ba? O kaya yung mga tito-tita na parang, sige, okay ka lang maging bakla, basta't huwag ka na magdadamit ng Or wag ka babae. manghalata. Ganun. Oo, basta't igagalang mo ang sarili mo. O, Wow! Alam mo na kung ano yung ibig sabihin nun. Yes. Huwag kang magpaka-babae, huwag kang magdamit babae, ganyan. You have to act a certain way. So parang, are you really accepted kung gano'n? Parang hindi rin, di ba? So parang, nakikita ko yun sa paligid ko. It's not something na sinabi directly sa akin. But naririnig ko yun, nakikita ko sa social media, sa media, na you have to be that para matanggap ka. So growing up, I did try na to blend in. Diba? So parang... And how did that work for you? Eto. Ganito. Blend na blend, diba? And some of you should learn how to do that. Hindi ko nga alam na matatanggap ako bilang feminine person. Mm-mm. So let alone na matanggap bilang drag queen and magka-jowa na drag queen. So parang it's not something na pinangarap ko because I did not know na possible pala siya. Yeah, same naman. Like, ako kasi, on personal preferences, wala naman akong pake. Like, in general ha, just to lay down a little bit more context before we met, ako actually yung first jowa niya. Pero ako, I've had many partners, both na may label and wala. Pero masasabi ko, wala akong type in general na, or wala akong preference at least for the maskulado. Okay. Kind of gay. Ito ako sa wala akong type. So parang, hala, pinurot lang ako sa kung saan-saan. That's not what I meant. What I mean is, parang wala kang standard. Sige, okay na yan. Grabe. For the record, ikaw ang unang lumandi sa akin. Hindi ako. I was bored at that time. Same. Hindi. What I mean is, wala akong preference in terms of kailangan yung jowa ko mas lalaki sa akin. Kasi ako, matagal ko nang alam na malambot ako. As in, lambot kong lambot. Gano'n. Lambot nga. As in, lambot kong parang lambot. Yuck! Na, alam kong hindi ako mask kind of gay. Okay. I know that I will never pass as straight. Oo. So, never ako nagkaroon ng ganong notion when it comes to my dating history. Wala rin naman akong preference na, gusto ko kailangan mas masculine sa akin. Tapos ang fantasy ko, ako yung femme. Wala naman akong ganon. Kasi may mga, I don't wanna call them dates, pero may mga nakalandian din naman ako noon na definitely nalaglag. Ikaw ko. Definitely mas femme than me or kasing femme ko or femme period. Meron din naman. Actually, wala pala akong na mask. Nakalandian na super mask. And how does that make you feel? Wala. Like, siguro mas iba yung priorities ko compared sa are they mask or not. May iba akong mga requirements and standards na parang mas lamang yun. Like, mas lamang sa akin yung mga kung talented ba siya, mga ganap may pera ba siya, may experience ba siya sa mga kung ano-ano mga bagay, like, alam mo yun, may tsura ba siya? Like, yes. Like, huwag naman tayo maging hipokrito. Like, di ba? May mga tao kasi parang, gusto ko kasi mabait, ganyan-ganyan. Looks don't matter. Let's all be honest. Let's all be honest. That while personality shines, hindi mo maitatanggi na may mga taong may pretty privilege. Oo, parang, ayusin din natin. Baka mamaya sabihin na parang looks are Hindi yun ang only standard. But for some people, it's a part of it. Diba? So, yun. Kasi baka mamaya, tayo na shallow naman nun, ganyan-ganyan. Like,
hindi lang yon. Hindi, but... It's part of the many, many, many. Oo. Pero hindi mo pwedeng sabihin na it doesn't matter at all. Pina-perpetuate, kumbaga, it's my POV Okay. back then. Okay. Syempre, back then, mahaba buhok, feminine. And they're actually, kumbaga, hindi lang yon. Kumbaga, they're how they talk, how they express themselves. And there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. Oo. Kumbaga, POV ko nga noon, bawal mag-share ng dati. Ano to? Kayo dati, wala kayong mga take na ikaka-cancel nyo? Ako medyo same. Like, wala nga akong preference in terms of how feminine or masculine you are, in terms of how you express yourself. Basta maayos kang tao. And I guess ang deal breaker ko is, hindi ka boring kausap. Wala akong naging ka-date na hindi talented. Like, yung lagi yung yun yung nakita kong common denominator ng mga past relationships ko. Kung hindi photographer, dancer, musician, kung ano man. Sabagay. I was gonna ask, ano mga talents ng mga ex mo? Parang wala naman. Grabe! And I don't know, I guess, ang fantasy ko kasi, ako yung muse, tapos sila yung artist. Anyway. So yun, nakapulot ako ng painter. Grabe yun, nakapulot. Ang gusto ko kasi talaga yung mga walang talent. Charot lang. So, hindi mo ako gusto? May baka wala ka ng talent. Excuse me. Na-joke lang ngayon, syempre. That hurt. Cut. And then, okay. Ako naman, fake cut. siguro ang deal breaker ko is yung ibang morals, ganun. Like, mamamatay tao. Parang kahit sino naman, deal breaker yun. Syempre, hindi naman yun. Like, kunyari, iba yung mga political views, o kaya iba yung mga religion, ganyan-ganyan. Religion? Hindi, talaga? Kunyari, may isang tao na... Or kung restrictive yung religion. Nila. Parang, sorry, parang I don't wanna deal with that. You should, unpack first. Figure out mo muna yan. Like, no, like, sa bagay, ang hirap din naman kasi maging bading in a restrictive religion. Oo, parang dapat ganito like no. And hindi to patama sa isang particular religion na sa lahat to. Like at saka kahit hindi naman religion, basta may something na it doesn't align with my views. Parang akat na agad. Parang turn off na agad. Kasi parang ba't mo pa siya ito-tolerate sa umpisa if you know na hindi mo siya ikasasaya. Hindi mo siya ikakasaya in the long run. Diba? Correct. Like, may mga tao na parang, I can change him, ganyan-ganyan. Let me educate. Drag me. Like, ganun ako dati. Like, no. What did you like about me? Physically or... Physical, alam ko na yan, syempre. Hello. Hindi, physically kasi, meron akong... Or, sige, what was the moment... Sabi ko mga type ko. Hindi na. Yung tanong is, what is the moment that made you say, in the dating period natin, eto na yon? Actually, hindi ko siya ma-explain. Okay like, lang. Hindi ko ma-explain kung bakit. Pero it was actually just 1 week lang. After 1 week lang nating magkausap. Wow, ganda ko na naman. Parang, hindi, like, ayun nga, parang 1 week tayo magkausap. This was during the pandemic, as in March 2020. Parang, may something dito. I don't know what it is or kung ano. Basta I felt that. May something, may magic na parang, hala, may something sa tao na to. Yun lagi, dumabalik ako dun sa part na yun na parang, it's the gut feel na this is my person. Ganon. Oh. Ikaw? Ako, yung totoong sagot. Yung totoong sagot. Siguro nung first time pa nating magkita. Talaga? Oo. Ganun katagal. Oh my God! Kasi before tayo magkita, gusto mo na maging tayo. Ganyan-ganyan. Kasi nga! Gusto niya mag-I love Let you. me explain myself. I came from a lot of trauma. I never knew love. Oo, tapos parang, basta! Let's go! Ay! Nalaglag yung pangalawa kong hika. Wari mo na daw yan. Ayun.
Okay, let me just clear my name. I came from a lot of trauma. Ako po ay kulang sa aruga nung bata ako. God, trauma dumping and manipulation. Oh Anong my God. manipulation doon? So weak. Drama. Love me. Oh my God. Anyway, pero yeah, parang na-realize ko na ikaw na, or na-feel ko, nung first time pa nating magkita in person. So that was... Pagkakita or after, during? After that date. Okay. So parang that day, that was our first date, physical date. Kasi nga pandemic tayo nag-talk. Ano sinasabi mong ikaw na? Na parang, okay, you're my person. Okay. Ako hindi rin naman yan. Iba kasi yung tanong mo sa akin kanina. Ano yung tanong mo? Yung tanong mo sa akin kanina, parang kailan ko na ba't yung sagot mo, you're my person? Hindi, yung na-feel ko lang na gut feel na may something dito. Okay. Pero na-feel ko yon. Actually, actually doon din, sa date din. Wow, gaya-gaya. Hindi, kumbaga, nung una, let me clarify, na parang, nung una, parang may something dito. Lahat ng mga ibang kinakausap ko back then, wala na. Gets ba? Parang, okay. Let me focus on this one. Gusto ko siyang i-pursue, ganyan. Something. Pero yung parang na-feel ko na, this is my person, like forever na siya, na feel kong person ko na siya. Nung date din. Kasi parang... And this was what? 6 months in? 5 months in? April, May, June, July, August. 5 months na magkausap tayo. Before tayo makapagkita. Actually, mga 4. Kasi August 1 to eh. Ish. Diba? So parang... Bakit ba? I don't know. Parang I felt cared for. Yeah. And I felt na parang we click. The click. I felt na we click. Kasi parang, syempre iba ang tao sa chat. Yeah. Parang pwede ka mag-take time to respond. Pwede kang mag-curate ng response. Mag-isip ng mga dapat mong gawin at to impress that person. Pero, iba kapag kasama mo na in person. Diba? Parang, kaya yun din yung isa kong requirement, na parang, nung gusto mo na maging official, sabi ko, parang hindi pa tayo nagkikita in person. So, kailangan ko makita ka muna. Uy, nag-agree din naman ako kasi syempre, inisip ko paano kita ipapakilala sa nanay ko. Yeah, pero ikaw yung Gina G. Kasi nga, jowa ako. Para may finil-upan yata akong something nun, tapos nilagay ko single. Kasi form or what, like, a very boring, I don't know, ID ata yun. Tapos nilagay ko single. Tapos sabi mo, hala, single ka? Ay, ako? Ganyan. Sabi ko, hindi pa naman tayo kasi hindi pa tayo nakikita. Ganun ka Gina G. Kaya to be fair, ang pinakamatagal kong walang kadate or walang jowa, at most 1 month. Diba? So parang ako, hindi ako para jumowa ng hindi ko man lang nakikilala or nakikita. At saka, to think na iba nga yung perception ko sa'yo. Ang expectation ko sa'yo, maliit ka na But I'm petite. Na twink. Na I was a twink. Hindi, yung mga picture mo, pupukha kang 5'6", 5'4". Ang liit na mo. Okay, my real height is 5'10" out of drag. So parang, ganun. Okay. Akala ko rin naman maliit ka. Akala ko mas maliit ka sa akin. Ito, kasi takad lang tayo. Oy, pero nung una tayo nag-date, mas matangad ako sa'yo. Ang nakadakad niya, yun pala, naka-boots siya, tapos naka-insole pa siya. So, 6-footer ka na, parang 6'2" ata. Ang tawag doon, dress to impress. Akala ko manipulation. Lahat na lang manipulation? My God. Isn't that manipulation? Are we just throwing things around for the sake of it? Let's see, another...
example of manipulation. Gaslighting this time. Gaslighting! The nerve. Kasi syempre ako, ikaw nga yung first ko na jowa nun. Parang, how did it feel na parang, may bago ka na ulit na jowa after like, other Ako, exes inisip before? ko lang, sana maayos na to. And that's what I tell all my friends. That's actually what all my Ano ka bang friends... i-wish na? Ay, sana hindi ito maayos. Hindi. Hindi lang. Totoong buhay lang. Sana maayos na to. Kasi that's what all my friends tell me, na sana maayos na yan, sana yan na ganun. Kasi nga, they know my dating history and they know na yung, sabihin mo na naman, trauma dumping ako dito. Pero alam naman nila na na shitty yung mga naging ex ko. So yun lang yung una ko naisip na sana okay na to. Sana maayos na to. Yun lang. Kasi in terms of preferences, kung paano kita nakilala nung nag-usap pa lang tayo, wala naman ako ng mga nakitang red flag na na okay, so meron siyang pangarap sa buhay, meron siyang mga passions and creative avenues. Tapos somehow pasok ka dun sa type ko na hindi ko na malayang naging type ko na artist, kineso, yun. Ikaw ba? Ako kasi... How did you feel coming in na alam mong marami na akong naging jowa before? One, I felt pressured actually. Kasi parang for me... To be fair, the standard was very low. Hindi not just that. The bar was... very low? Akala ko wala. Well... Hindi, kasi parang ngayon na lang meron no. Taas na ngayon. Gumana. Grabe, parang kawawa naman sila pag namanood nila to. Wala akong pake. Anyway, ako nga kasi parang coming in, parang I know what I want. So parang siguro, hindi rin ako pasok sa relationships kasi. Hindi ako ganun ka, sige, para meron na lang. Hindi, wag, ang gagawin yun. Kilala ka. Basta may magpakita ng kabutihan, gagrab mo na nanonood ngayon, guilty yan. Hindi ako ganun. And I feel like, nag-pay off naman siya. Parang, kailangan mo siyang salain, antayin, kasi parang... And in nurture, hello. Oo, and kasi parang kapag go ka lang ng go, parang wala, mas lalamang lang yung yung negative kaysa sa positive. Like, sige, may positive naman, may mga learnings, ganyan. Pero hindi naman yung deliberately na parang, sige, okay na yan, para may matutunan ako, para hindi ko ganito. Like, di ba, may mga tao na, paparating na ang Valentine's, paparating na ang Pasko, kailangan ko na ng jowa. Like, mukha lang siyang joke sa atin, pero it actually happens. May mga kilala kong ganon. So, parang, wow. Name them. That's enough, that's enough pagpapahiya for them. Ato. What are your thoughts on ghosting? Ako ang thought ko, isa lang. Ako ang thought ko on ghosting. Depende siya sa sa context din naman kasi talaga. Pero for me, I don't really agree with ghosting. Parang, at least the person deserve na malaman what happened. Kasi for me, parang yung mga nag-justify ng ghosting, it actually speaks a lot about, it actually speaks more a lot about them. Tama ba yung grammar ko? It actually speaks more about them than yung iniwan. Well, it means, hindi sila magaling mag-communicate, hindi sila marunong mag-open up ng kanilang feelings, and they don't like confrontations. Yes.
Diba? Kasi Ay, tama na naman ako. makakancel ba ako pag sinabi kong I agree with ghosting? Hindi naman. Kasi, Kasi- sinabi ko nga, Okay. sabi Again, ko nga rin, Contextual. Oo. contextual. Ako, I If- agree with Go. ghosting if wala naman kayong naging label. Hindi naman naging kayo. Kunyari, 6 months na kayo magkausap, wala kayong label, okay Uy, na iba lang yun. ghost. Siyempre, Diba? may familiarity na kayo doon. Pero Kaya yung nga. tipong kausap So, mo when lang, is it okay? it's okay siguro. We can't really put a time frame on it eh. Pero ako, masasabi ko that if this relationship doesn't feel as established, I don't feel the need to let you know. Hindi, sige, hindi sa time. Like, kunyari, 2-3 days kayo magkausap, pero magkausap kayo as in tuloy-tuloy. Tae lang ang pahinga. Ganyan. What if hindi mo na pala siya bet? Kaya nga, so ghost mo na lang siya. So, after 3 days, kasi siya, sa example natin, after 3 days, parang yung tao parang, hala, ba't hindi na ako nausap na to? You're putting me in a very hot Diba? seat right now. And you deserve it. Ghoster, bitch. Hindi, like, for example, nag-usap lang kayo ng mga isang beses lang sa isang beses sa isang araw lang. Okay lang siguro. Like, wala ka namang O, diba? So, you agree? Again, contextual. At Yun least, nga rin naman if ako. you put me in a context, kaya kong sumagot. Ikaw, diba? Hatsit-hatsit ka. Diba? Yun din naman yung context ko. Kung sa akin, may na-establish na, at least you owe that person an explanation. Yan yung sinabi ko, diba? Kung wala pa namang na-establish, okay lang. Hindi, kaya nga. Kasi paano mo may establish? By frequency, by time. Exactly. Diba? By manner. Oh, that's what I meant. Adverbs. Kaya nga. Pero kasi sabi mo, wala naman na mabibigyan ng time frame. O di wala. O 2 days lang. Yeah, 3 hindi days nga kasi lang. time frame. Depende Pero, siya sa context. Kaya nga. So, paano mo nga ma-establish? Kasi kunyari doon, sa ano natin, magkausap kayo, tuloy-tuloy. That's how you establish there's something going on. Is there really? Diba? O kita mo, mga palusot ng ghosters. Okay. Parang, actually, it's a band-aid solution. Na parang, ayaw ko na. Bye. Mute. Ganyan. Na parang, yung isang tao tuloy, you don't know, parang gano'n siya traumatic probably for them. O kaya, kung hindi man as big as a trauma, parang they would be questioning themselves what went wrong, what ganyan. What if wala namang nag-went wrong? Hindi lang talaga kayo click. Exactly. Diba? So yung isa, naiwan siya na naisip niyang, hala, baka may mali sa akin. Ganyan. So the most decent thing to do is, hey, ganyan. I don't think it's working. Diba? Yeah, but like, pag sinabi, ay, wala naman talaga eh. O di okay, better. Would you like, ano ba? Kasi, would you expect na lahat ng kalandian mo ganun na merong strongly worded letter on Not why you don't, worded letter. Or like, just sige. a sentence na, hey, can talk to you na, ganyan-ganyan. Because, ganito, I'm busy na. Ganyan. Kailangan mo pa bang i-explain sarili mo? Again, it's not a requirement, but it's a basic thing to do and a decent thing to do. To a stranger. That's not a stranger if na-establish nga yung gano'n. I think that's what I'm saying. Diba? Hindi na siya stranger kung may established na. Kaya nga. Ikaw lang naman na nagpapa-stranger dun sa isang tao eh. Diba? If everybody's a stranger. Diba? Until kinausap mo, nagkaroon kayo ng connection, ganyan. O, not even something serious na ganito, ganyan. Like, even talking stage na, ganito ilang araw, ganyan. Like, for me talaga, kailangan mo man lang masabi na, hey, parang ganito, ganyan. Kasi, it really happens na parang may taong parang nahang siya, left hanging.
May mga tao rin naman kasi hindi kayang confrontation. Yeah, and it doesn't justify na okay lang na mag-ghost because of that. Like, that's something for them to work on for themselves. Hindi natin justify yung at ito-tolerate ang kawalan ng basic communication skills. Kaya kayo ganyan, di ba? Basically, well, di natin makakontrol ang mga tao, pero that's how you feel about That's how it, I and feel that's about fine. And it's not because parang sobra akong meron akong traumatic experience. Like, wala naman na nagpabago sa buhay ko. Wala naman ganun. Parang, na actually, mas irritado. Parang, ay, bakit? Bala ka nga dyan. Parang, ganun. Parang, kasi, sa may mga nasabihan na rin akong ganun na parang, this is not working. Ganyan. Wow, job application. Oo, yung ibang job application nga, wala eh. Diba? So parang, nung sinabi ko yun, actually, yung response sa akin was actually very good na parang, I appreciate na you told me, ganyan. Okay. Ako kasi Tapos parang, natanong pa ako, if I remember, na parang, meron ba akong mali, ganito, ganyan, na nagawa. So, actually, wala. Parang feel ko lang na wala siyang non-verbatim wala siyang patutunguhan. Wala siyang spark. Walang something. Okay, ganyan. At least they know na it's not you, it's not me. It's just nothing. Nothing. Okay. Diba? Kumbaga, ba't mo i-ghost if you can be an adult person about it? Wow, adult. Not everyone deserves explanations kasi. Or not everyone... Not in this context, diba? But then again, it's something na I think mature people do. And sometimes the mature thing to do is also not talk about things. If you're not ready. Like, it depends on the context nga. Okay. But, if you feel na may naman doon, ano bang mawawala sa'yo? Not everything needs to be a discussion. Well, not everyone has the capability to discuss things. And that's not good. Hindi, di ba? Okay. Ikaw ba? Kasi it also tells something about the person eh. Parang, if they can't even tell you na, actually, strangers pa lang kayo, wala pa rin masyadong mawawala sa inyo. Na parang, if they can't even confront sa iyo ng ganun, what more, di ba? If yung tao na yun is magkaroon na ng mga bigger things in front of them. Much more important things than dating. Kasi hindi nila ma-express yung sarili nila. Parang, people come from different traumas. yes. And they should work on that. Okay. We acknowledge that. Yes, that's valid. It happens. Sabihin ko sana, it's okay. It's not okay. It happens. That's valid nga. Kasi ako, I've been on the receiving end na rin naman. And like, I don't mind. I'm not yearning for explanations kung ako yung nasa receiving end. Yeah, pero kasi, not everyone is, ganyan. So parang, at least, ikaw na mag-adjust and do the basic, decent thing na, hi, I don't think it's gonna work. True. Like, alam mo, wala sa inyo if sinabi niyo. Okay. On that note, ano yung idea mo of, especially para sa tayong bakla, sino ang dapat manligaw? Ito ay opinion ko lang. If ikaw yung unang nagagusto, like, ikaw yung mas mag-effort. Hindi naman sa effort. Ikaw yung gumawa ng move to start things. Yeah, tama naman. And ikaw naman, if you are the receiving end of someone's attentions and care, engage mo na parang, will I allow this person to continue? Will I allow this person? Will I reciprocate? Yeah. Kasi if hindi na, pag wala na doon sa'yo, user ka na. Oo, so wag na. Pero kung gusto mong manggamit ng tao at masama ugali mo, then, kahit sabihin ko naman wag mong gagawin mo na naman. So, it's up to you. Diba? Pero ako, I won't do that.
Kasi parang magsasayang lang ako ng panahon. Yeah. So, if ikaw Unless you both consent to that sort of relationship. Kaya nga, pero in that context, in that situation, na parang, okay, gusto ko matanggap yung mga binigay niya sa akin na atensyon, pagmamahal, pag-aruga, pagsisilbi, ganyan. And two, gusto ko rin siyang bigyan ng ganon. Then I think that's panliligaw na. Parehas na kayo nagliligawan. Yes. Hindi na kayo nagliligawan na in the Filipino sense na courtship, but more on the dating and getting to know each other na parang paano ba siya, ganito. Kasi gusto ko siya pero syempre, kailangan ko siyang kilalanin. I think that's one of the things that I appreciate about gay relationships din. Oo. Yung pag sinabing ligawan, it's a two-way street. Oo, na yun nga yung sabi ko na parang kailangan mong ma-establish yun sa umpisa na parang ibabalik ko ba sa kanya yung attention? Will I reciprocate? Diba? Kasi tama ka, yun din ang gusto ko na parang may sort of may freedom from the gender roles nga na sino yung babae, sino yung lalaki? Wala. Sino nag-e-effort, sino nag-ganto? Parehas. Kasi bakit kailangan may isa lang na mas makakalamang or what? When it could be the both of you. Yeah. Which is actually better. Diba? Parang yun. What's one thing na makakapagpahiwalay sa atin? Death. Actually, na lang nakikita ko, death. So, hindi mo ako mumultuhin. See, yung mga ganyang hirit, hindi yan makakaano sa akin. Makakapagpahiwalay. Grabe! Yeah, it's really death. Like, yung sabi till death do us part. Parang ganon. Parang, siguro kapag may mga ginawa kang mga kasamaan, ganyan. Like, nakapatay, ganun. Like, oo, willingly, tapos pumatay ka ng tao, parang, that's murder. But, yeah. I get what you mean. But hindi ka naman ganon, hindi ka naman DDS, hindi ka naman BBM. Kahit nakared ako. Yun Charas! Siguro, tayo, as someone na kilala tayo mag-jowa, syempre, we don't post everything. Yeah. Nag-aaway tayo. Do we post about it? No. No. Parang, kasi siguro for other people, parang nakikita also, nila. I don't appreciate na kapag may nag-aaway na mag-jowa, you air it online. Yeah, ako din naman. Pero, siguro like, for other people, parang, ang tingin nila sa mga relationships is, it's all fun, it's all ganito ganyan, but it's not. In the, sa totoong buhay lang, hindi naman. Pero, ayoko ng totoong buhay. Pero, anong tawa yun? Yung magpapa-strengthen kasi ng relationship actually is yung mga ganon. Diba? Para siyang trials. Through many trials of, through many miles of tricks and trials. Hindi alam yung next lyric. Down the road. What I'm trying to say is that kapag meron na kayong napagdaanan together na na many problems and you already know each other to navigate towards things together. Like, I don't know, para siyang simulation ng isang escape room na alam yung strength and weakness ng isa't isa. So, alam nyo paano makakalagpas sa sa escape room. Parang ganon. Yeah, and para siyang ako I view it as para kang nag-aaral. Diba? Na parang merong mga tests sa school para ma-enhance yung mga skills mo at matutukan ng mga maraming bagay. Para in the future, pag mas nakakita ka ng or mas nakaharap ka ng mga iba pang mga problems, you know how to do it na. Nag-iba lang ng scale, pero it's basically the same problems. Yeah. And
masubok na lang paano mo siya gagawin differently this time. Mm. Or what something... Baka efficient na pala kayo, Oo, diba? okay na kaya. Kasi sometimes kapag may mga experienced couple na makakaharap na isang bagay, parang wala na lang sa kanila kasi ganoon sila kagaling at katatag together. Diba? Pero Like, kung ilalagay mo yun sa isang bagong couple, eh baka maghiwalay sila. Ano ba mga differences ng mga dati sa ngayon? So, ako masasabi ko ngayon na mas may confidence tayo sa isa't isa to open up things. oo. It's the 4-year familiarity and growth. Tsaka mas meron tayong mga mga bagay na lumaki pa yung tolerance natin for each other. Ako, to give an example. Okay, kasi yung hihingi ako example. To give an example, dati, Dubidap-dap. like dati, hindi ako sanay na wala kang bedroom voice. As in, ang lakas ng boses niya. Tapos, minsan, nisip ko, nangaaway ka ba? Galit ka ba? Ganon. Actually. Pero, mas nagkaroon na ako ng tolerance na, okay, he's not actually raising his voice. Ganon lang talaga siya magsalita. Yes. Tapos, I have a very pointed tone. Oh, pointed tone. And yung boses ko pa is mababa na malakas. Oo, kaya parang inisip ko, and I galit have ka a ba sa resting akin? bitch face. So parang, nakakuha ko yan minsan sa mga ka-work ko dati na parang, huy, galit ka ba? Ganyan. Na parang, hindi. Actually, nakafocus ako sa sarili ko right now. But sa ibang tao pala, baka nakita nilang ganun. So actually, I don't care. So yeah. Not in a negative way, I don't care. But I am focused on something that's just how I look and how I sound. Pero siguro ikaw, kilala mo na ako na... Oh, I know you enough na paano ba yung alam mga kong ganyan? Ganyan lang yan. Tahimik lang yan, hindi yan nagtatampo. Parang ganon. Oo. Yun. What are the things na feeling mo yung 2020 selves natin? Yung kanyari, nag-date tayo yung magkasama tayo August 1 sa sasakyan. Tapos parang, pag sinabi mo yun, yung isang bagay ngayon sa kanila, magugulat sila. What do you mean? Something na our 2020 selves would be surprised na. Magiging drag queen kayo. Parehas. Oo, ako din. Siguro magugulat na magiging drag queen together. Oo. As a fan of Drag Race, parang naisip ko talaga na someday magiging drag queen ako. Yeah. I just don't know how and when. Like, feel ko mga late 20s pa, ganon. Tapos, parang basta, I don't think I had the nerve before to do it and the right people around me to push me to do it. Feel ko wala akong anything to do drag before. But, masasabi ko lang is, we have a relationship na may ganong environment or may ganon siya ka-safe space. Oo, na parang you could be as expressive siguro as you want. Like, or as non-expressive as you want. Kumbaga parang ganun yung nabigay niya sa aking empowerment na. What I would tell our younger opposites attract variants from 2020 na ikugulat niya. Magbabagong tingin mo sa kung ano ang rules ng isang relationship. Ako din. Like, if you know, you know. If you know, you know. Pero if you don't know, there must be a reason. No. Pero yeah, saka na lang siguro yun. Pero, but your thoughts on what a relationship should be will be completely
renewed, Rewritten. o rewritten. Even though magugulat yung mga 2020 selves natin, yung 2020 selves kasi natin, meron na silang open-mindedness. And meron na silang concepts of like, a relationship should be built on consent. A relationship should be built on love. On trust. On trust. So, kung iba-ibahin mo man yun ng andun yung fundamentals. Interpretations, let's just say that. Andun yung fundamentals, andun yung right tools for it to make things work. And for things to make sense. Na okay. So parang magugulat sila yung 2020 selves. But I feel like they will get it. Yeah. Yun. If you get it, you get it. If you don't, alam mo na. What relationship advice do you have for people? For badings? For badings, find the relationship. Ay, wait lang. Bago ka mag-find ng relationship, actually, love yourself. Maraming energy ang mga bading. Maraming, alam mo yun, siguro growing up na parang you're restricted to do this and that. Maraming love ang mga bakla na pwedeng ibigay sa ibang mga tao. But actually, put that to yourself. Direct that energy to yourself. Sabi nga ni RuPaul. Shantay, you stay. Thank you. Ano? If you can't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? Can I get an amen up in here? Amen. Now let the music play. To the moon. To the moon. Ay, going back. Sabi niya rin kasi yun. Going back. Imahalin mo na yung sarili mo. Promise. Like, it's a very cliche it is to say na, but it's true. It's cliche for a reason. Oo, cliche siya kasi it's true and it's tried and tested. Like, nisip ko noon, parang, ayan, tuloy-tuloy yung advice ko. Parang, hala, ang tagal naman, ganyan-ganyan. Kasi sa mga circle of friends ko, parang, lahat may jowa na. 3 years na sila, 2 years na sila. Ako wala pa akong ganyan-ganyan. Hindi ba ako kamahal-mahal? Oo. Eh, asa na sila ngayon? Break na yung iba. Diba? Parang, again, it's cliche for a reason. So, trust lang na ganun. Put that energy to yourself. There's nothing wrong kasi with that. Yeah, diba? Wala rin masama sa maging single. Oo. Put that energy That's to mostly yourself. a note to my younger self. Tapos, pag nabigay mo na sa sarili mo, actually, you'd be better equipped with things na parang, and the knowledge na parang, anong gagawin ko dito? Pag dumating na yung relationship. Kasi baka mamaya, andyan na yung healthy relationship in front of you and you have no means to take care of it. Anong gagawin ko dito? Nakaka-overwhelm yun actually. 'Di ba? It's something serious. It's something na gusto ng mga tao. Gusto mo. It's something real. Totoo. But if you don't know how to care for it, wala din. So dapat, sarili mo muna, invest in yourself. Tapos, doon mo na better na mabibigay din yung love sa ibang tao. To add to that, it's okay if you're trying to figure out what you want. Kasi, it's a fact na pabago-bago tayo ng gusto in life. And what matters is, yun nga, wala kang tinatapakang tao, hindi ka nakakapanakit. Basta, if you figure out what you want, mas nakakatulong siya para ma-attract mo yung ganong klaseng energy. Parang law of attraction kind of stuff na if you know what you want and you manifest for it, pray for it, whatever you call it, maririnig ka ng universe na, okay, ito yung gusto niya, bigay natin sa kanya. Yun lang. Ako, may isa pa. Parang, find someone na safe space for you.
to also figure out what you Diba? want. Kasi parang if yung environment or yung relationship is hindi conducive Spell. sa ano, okay, My God. hindi conducive sa growth mo, parang hindi siya okay. Malamang. Like, alam mo yun, especially when it's about being yourself. If hindi ka hinahayaan na maging ikaw, that's not the right relationship Yeah. for you. And mag-feel mo naman yun eh. Trust your guts. Mm. Dapat, kasi Pakak. ito, everybody look at me. No, thank you. Why? I'm sickening, dazzling. Ano yun? Dapat. Pakak. Ano sasabihin mo? Dapat pakak. Dagapagot. Hindi ako marunong mag-G language. Ano sasabihin ko? Ewan ko sa'yo. Ako kasi. Dapat. Ginatungan mo eh. Dapat wag kang gumanyan-ganyan. Wag kang nakikiano. Ay, yun. Nakalimutan ko na. It's Okay the na yun. universe saying, tama na to. Oo, tigil na natin to. Pag naalala ko, i-comment ko na lang. Once again, this is your Queen of the Light, Ezra Faganza. And the Queen of the Night, Nainantok, because Chucky. it's the night. Disco, Fever, Chucky, and Chaka. Ah, excuse me. Cut that out. Your dynamic drag boyfriends. Opposites attract. Yung mic ko. Ayun. Tama lang.